Tingnan niyo mga kapatid, kakapanood ko lang ng patotoo dito ng isang kapatid na babae sa panalangin. Isang kapatid na punong-puno ng apoy, alam nyo. At hindi niya alam ang nangyayari sa espiritual na mundo sa paligid niya. At nangyari ang himala. Sobrang namangha ako. At hindi ko na idedetalye kasi gusto kong panuurin mo mismo. Nag-viral ang video sa Facebook at Instagram. Kung may alam ka pang iba, ilagay sa komento. Gusto kong manood ng ganitong patotoo at magkomento. Habang pinapanood ko ang patotoong ito, naalala ko ang isang malaking karanasan na naranasan ko kasamang Diyos maraming taon nang nakalipas. Nakatira ako noon sa lungsod ng Franca, Sao Paulo, sa probinsya ng Sao Paulo, at talagang uhaw na uhaw ako. Gutom na gutom ako sa Diyos, alam mo yon? Ngayon, napapaisip ako, Diyos, bakit hindi na nagkakaroon ng karanasan ng mga tao gaya ng dati? Mga kapatid, ito ang sagot. Nawala na ang gutom at uhaw ng mga tao para sa mga bagay na mula sa itaas. Gets mo? Kapag dito sa mundo tayo nabubusog, napupuno at nalilibang, nawawala ang pagnanasa natin sa espiritual na bagay, gaya ng halimbawa ng babaeng Samaritana. Uhaw siya, naiintindihan mo? Sabi ni Jesus, alam kong may uhaw ka sa kaluluwa at ako lang ang makakapuno niyan. Kapag binigay ko sa iyo ang tubig na ito na ako mismo, hindi ka na muling mauuhaw. Kaya mga kapatid, dapat tayo mauhaw sa espiritual na bagay at malaking tulong ang mga patotoo para magkaroon tayo ng pananabik na magkaroon ng sobrenatural na karanasan. Nasa Franca ako noon at may kaibigan ako na lagi kong kasabay manalangin, di ba? Hindi ko na ikukwento ang detalye para hindi siya mailantad. Pero madalas talaga kaming magdasal, alam mo. Tapos isang gabi, nagdesisyon akong magrenta ng 2 DVD. Noong panahon na yon, madalas kaming manood ng DVD ng mga pangang-aral. At nagrenta ako ng 2 DVD sa isang maliit na tindahan na mga Kristiyanong gamit doon sa sentro ng bayan. At nagrenta ako ng DVD ni Michael W. Smith na isang mga awit, madalas siyang gamitin ng Diyos. Humahanga ako sa ministeryo niya. Tunay siyang biyaya at puno ng pagpapahid. Yung isa pang DVD na inarkila ko ay tungkol sa isang mangang-aral sa Kongreso. Diyos, naalala mo yon? Kilalang kilala, di ba? Naisip ko, una naming panuurin ang pangangaral. Tinawag ko ang kaibigan ko para manood. Tapos makikinig kami ng papuri ni Michael W. Smith at magvivigilya ng panalangin. Gusto naming maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Gusto naming maramdaman ang kaluwalhatian ng Diyos, di ba? Kaya anong nangyari? Pinanood namin ang pangangaral ng lalaking ito sa Gideon. Nagsimumal na siyang mangaral, mga kapatid. At ang ingay talaga, di ba? At umiikot-ikot pa siya at kumakatok sa pulpito ng ganito at nagbibibay ng mensahe sa simbahan. Pero mga kapatid, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Naisip ko, parang nasa laman lang ang taong ito. Hindi siya ginagamit ng Diyos. Hindi ko rin babanggitin ang pangalan ng mga aral na ito, pero sumikat siya ng husto, kaya ako inarkila ang DVD niya. Dahil nung panahon na yon, sabi ng mga tao, ginagamit daw siya ng husto ng Diyos. Ang alam ko, sa kongresong iyon ng Gideons, sobrang sabik siya at hindi na nakikinig ang iba sa mensahe. Nandun lang sila sa galaw na yon. Pero mga kapatid, naistorbo talaga ako at naisip ko, ang taong ito ay hindi nasa espiritu, kundi nasa laman. Gumagalaw sa sarili niyang gusto. Hindi Diyos ang nagsasalita sa pamamagitan niya. At may mga sandali na ibinababa niyang ulo niya sa pulpito at ginagawa niya ng ganito. Na parang tumatanggap siya ng mensahe mula sa Diyos. Alam mo yon, nung oras na yon, naisip ko na hindi niya alam ang sasabihin o paano pamumunuan ang serbisyong ito. Dahil umaasa siya sa sarili niyang lakas. Mga kapatid, hindi ako mapakali. Kaya sinabi ko sa kaibigan ko, bro, pasensya. Pero hindi ko talaga nararamdaman ang presensya ng Diyos. Para sa akin, laman ang ito. Nagkakasala siya, gumagawa ng hindi iniutos ng Diyos, at nagsasalita ng mga bagay na hindi iniutos ng Diyos na sabihin. Sabi rin ng kaibigan ko, bro, maniniwala ka bang pareho rin ang napapansin ko? Napapansin ko, kakaiba siya. Hindi kumikilos ayon sa banal na espiritu. Kaya tinanggal namin yung DVD na yon at pinalitan ng kay Michael W. Smith. Mga kapatid, kabaliktaran ng serbisyong yon. Punong-puno ng galaw, di ba? Ikot dito, ikot doon. Sa DVD ni Michael W. Smith, kinukuha niya ang keyboard, nakapikit lang at minsan hindi nagsasalita. Hindi siya masyadong kumakanta. Tao ang umaawit. Mga kapatid, doon ako nagsimulang makinig sa simpleng paraan na yon. Yung kadalisayang yon, napaiyak ako. Pati kaibigan ko, nahipo ng Espiritu Santo. Napagtanto namin na hindi mo kailangan tulungan si Diyos. Hindi niya iyon kailangan. At ayun mga kapatid, talagang nahipo kami at napuno ng presensya ng Diyos ang lugar. At kusa,
Nagsimula kaming magdasal, hindi na kailangang sabihin na, punta na tayo sa oras ng panalangin. Hindi. Doon mismo sa kwarto, nagsimula kaming magdasal. At ang presensya ng Diyos ay patuloy na pumuno sa kwartong iyon. Sa huli, hindi na kami mapakali mga kapatid. Naranasan mo na bang nagdadasal tapos hindi ka na mapakali sa kinatatayuan mo? Sinabi ko sa kanya, "Pare, mag-drive tayo ng kotse, ikaw magbaneho, magdasal tayo para sa buong syudad, itaas natin ang kamay para sa mga gusali at negosyo." Nagdasal kami para sa mga bahay at umalis kami. Mga kapatid, napakalakas ng kaluwalhatian ng Diyos sa loob ng kotse. Isa yon sa mga bihirang karanasan na halos hindi ako mapakali sa loob ng pickup na yon. At nagsimula kaming magdasal para sa mga lugar, nagdasal kami ng nagdasal. Tapos nagdarasal kami para sa mga taong dumadaan at lalong lumalakas ang apoy. Naisip ko na may mangyayari na yon. Nanalangin ako sa iba't ibang wika kasi sabi sa Biblia, kapag nananalangin ka sa iba't ibang wika, nakikipag-usap ka sa Diyos. Hindi nagbubunga ang isipan mo, pero direktang kausap ang Diyos, 'di ba? Iniisip ko lang na may mangyayari ngayon. Di ko alam o maintindihan kung ano. Kasi di ko rin ini-interpret yung mga wika. At ayun mga kapatid, bigla yung lalaking kasama ko, di ba? Pinahinto niya yung pickup at kinausap niya yung isang babae na nasa kanto. Alam mo yon? Gabi na at in-evangelize niya yung babae. Nagkwento siya tungkol sa Diyos. Naiwan akong pinapanood sila sa rearview mirror. Pero mga kapatid, hindi ko talaga mapigil ang magdasal. Hindi ko maipaliwanag. Pero lalo pang lumakas ang apoy, kaya naisip kong bumaba na lang sa pickup para makaluhod. Yun agad ang pumasok sa isip ko. Pero naisip ko rin, may mga taong dumadaan sa kalsada at ano kayang isipin nila tungkol dito? At isa pa, hindi ako pwedeng mawala sa focus. Hindi ako pwedeng mawala ng konsentrasyon. May ginagawa si Diyos na malaki dito ngayon. Tapos, bigla na lang, niyakap ng lalaking yun ng babae. At doon ko napansin na umiiyak siya. Gumalaw kami mga kapatid na halos di na namin makontrol sarili namin. Anong nangyari? Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na bumaba mula sa pickup. Hindi ko talaga nagawa. Kasi naisip ko, mawawala ako sa konsentrasyon at makakaisturbo. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Kaya dito na lang ako sa loob. Pero mga kapatid, matindi ang tibok ng puso ko dahil gusto ko talagang lumuhod. Gusto ko sanang lumuhod sa pickup. Kaso hindi magkasya, kaya hindi ko nagawa. Tapos, bigla siyang bumalik. Pumasok siya sa loob ng pickup. Tiningnan niya lang ako ng ganito. Tumulo ng mga luha niya, parang natulala siya. Nakadilat ang mata. Tapos umalis na kami. Mga kapatid, iniwan niya ako sa bahay at nangyari ito sa simula ng linggo pagdating ng Biyernes. Tuwing Biyernes ng gabi, may vigil sa Assemblies of God. Doon din pumupunta ang kaibigan kong iyon. Kaya pumunta ako doon sa vigil, Biyernes ng gabi. Hanggang noon, hindi ko pa rin maintindihan ang nangyari ng gabi niyon. Pagdating ng Biyernes, humingi ng pagkakataon ng kaibigan ko para magbahagi ng patotoo niya. Naisip ko, ikukwento niya yung nangyari sa amin nung Lunes. Pero nagsimula siyang magbahagi ng patotoo at sinabi, "Mga kapatid, tingnan niyo. Ako at si Juninho, tinatawag niya akong Juninho. Ako at si Juninho ay nagkaroon ng sobrenatural na karanasan nitong simula ng linggo. Hanggang ngayon ay namamangha pa rin ako. Hindi ko pa lubos alam ang lahat. Pero may isang bagay akong alam mga kapatid. Nandun kami. Tapos, ikinuwento niya lahat, alam mo? Ikinuwento niya na nanood kami ng DVD, nagdasal sa kalsada at bahay, at doon nakita niya ang isang dalaga, di ba? Ang dalagang yon ay babaeng bayaran. At sinabi niya na ang Espiritu Santo ang nagpasiklab ng pagmamahal sa puso niya para sa dalagang yon. Dahil ikinuwento niyang matagal na siyang napalayo sa pananampalataya. Inilagay niya ang sarili sa kalagayan ng dalaga. Dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos, bumaba siya, ibinahagi ang ebanghelyo at nangaral sa dalaga. Tinanggap ng dalaga si Jesus. At sinabi niya ito, pero bigla, tingnan niya sinabi niya mga kapatid. Kinikilabutan ako, sinabi niya. Pero bigla, ako at ang dalaga, tumingin kami at nakita namin si Juninho na bumababa mula sa pickup. Tingnan niyo mga kapatid, bumaba siya sa pickup at lumuhod. Pero nang lumuhod siya, may dumating na liwanag. Hindi pa rin namin maintindihan hanggang ngayon kung anong nangyari. At yung liwanag na yon ay bumaba sa kanya mga kapatid. Noong oras na yon, ako. Naisip ko, teka lang, may mali dito. Kasi hindi talaga ako bumaba ng pickup nun at sigurado ako mga kapatid, binibigay ko ang salita ko rito. Pero siya, kasama niyang babae, nakita nila. At sinabi niyang, nakita niyang ilaw habang bumababa ako at nakaluhod sa tabi ng pickup. Noong oras na yon, sabi ko, pwede nang tumigil.
Hayaan mong ikwento ko ang bersyon ko. Ikinuwento ko ito mga kapatid at doon niluwalhati namin ang Diyos. Doon kami nagsumamo at nanalangin. Bumaba ang apoy sa simbahan, kaunti lang ang tao sa vigil. Mga kapatid, sobrang tumatak sa akin ang karanasang yon dahil hindi ko maipaliwanag ang nangyari. Huwag mo akong tanungin, pakiusap. May mga bagay na lampas sa natural. Alam naman natin na may mga halimbawa sa Biblia ng mga taong na-teleport, di ba? Sa kaso ni Felipe na ebanghelista. Nangaral siya at dinala ng Espiritu Santo sa disyerto. Walang nakakaalam kung paano ito nangyayari. Pero, mga kapatid, isang bagay lang ang alam ko. Gusto kong lumuhod at naniniwala akong Espiritu ko ang pumunta. Hindi ko maipaliwanag. Huwag niya akong tanungin. Pero yon ay isang sobrenatural na karanasan, alam mo. Kaya, ikinukwento ko ito sa'yo para maintindihan mong pwedeng bigyan ka ng Diyos ng mga karanasan. Magtiwala ka sa Panginoon, isabuhay mo ang pananampalataya mo. Magtiwala ka pa rin sa mga bagay na tila wala nang naniniwala, alam mo? Sa bawat bahagi ng buhay mo, alam mo? Marami akong kwento ng karanasan, pero kinailangan ko magpasya sa pananampalataya kahit walang makita ang iba. Nung tumigil na ang lahat sa pagdarasal, gusto ko pang magdasal ng mas marami at mas marami pa. At ngayon, nandito ako, nagsasalita sa iyo. Ang sobrenatural ay totoo. Ang imposible, para sa Diyos, ay wala lang. Amen? Hindi mahalaga kung anong sitwasyon ang pinagdadaanan mo. Huwag kang magduda sa kapangyarihan ng Diyos. Purihin ang Diyos. Kaya, hihilingin ko sa nang i-share mo ang video dito. Pero ngayon ako na ang maglalagay. Nangako ako, tutuparin ko. Ito ang video ni Pastora Deborah. Pumunta siya sa IDCast at tunay siyang biyaya. Mga kapatid, sobrang namangha ako sa bahagi ng patotoo niyang naging viral. Pakinggan ninyo ito. Itago mo sa puso mo ang mga salita niya. Pakinggan mo ang sinasabi niya. Nagpunta ako para mangaral sa isang simbahan. Doon sa Jardim. Pero hindi ko na maalala, Pedreira. Pagkatapos ng Interlagos. Do Salvarenga. Galing yun sa Grajaw. At ang kaibigan ko, naisipan niyang bumili ng lupa doon. Oo, isang simbahan iyon ng Madureira. May hagdanan doon. Sabi niya gusto niyang bilhin ang lupa. Sabi ko, baliw ka ba? Huwag mo na ituloy. Sabi niya, bibilhin niya talaga. Sabi ko, sige na. Kaya pumunta siya at binili yon. Tinulungan namin siyang ayusin lahat. Pero natatakot akong pumunta kasi may komunidad sa tabi noon. Pero pala, di pa rin akong pumupunta kasi natatakot ako na baka mag-isa lang siya doon. Tapos na anak ko, ginamit ng Diyos ang lingkod. Ginagamit ng Diyos ang mga lingkod. May gawain ako para sa'yo. Doon ako nagsimulang madalas pumunta sa bahay niya. At doon, madami akong nakikitang tao. Maraming kabataan, sa ganong sitwasyon ng droga, pagtutulak ng droga, yung mga danon. Kaya nakiusap ako sa kanya na magdaos ng mga pagsamba sa bahay niya. Sabi niya, sige pwede, hindi bababa sa 2 beses sa isang buwan. Kaya ginagawa ko naman. Doon, nakilala ko ang 12 tao ng kapayapaan. Sa isang lugar ng pangangaral. Lugar ng pangangaral. Hindi kami kasya sa bahay, kaya sa pasilyo na lang kami, sa mga barom-barom na dawa sa kahoy. Doon ako nagsimulang mangaral at sinabi ng Panginoon na sa trabahong iyon, magdadala siya ng mga tao niya na nandoon, nakasali roon. Diyos ko, sa gitna ng krimen. Sa gitna ng krimen. Unti-unti siyang naging malapit at laging nagpapakita pero lagi siyang may kasama. Doon ko naintindihan. Isang araw, lumapit siya sa akin. Tapos sabi niya, tingnan mo, tinawag pa niya akong pastora. Sabi niya, tingnan mo pastora, dati akong mananampalataya, alam mo? Sabi ko, ay napakabuti naman. Ngayon, gusto ko na makilala ang Diyos. Sabi ko, mabuti naman, di ba? Tapos sabi niya, alam mo ba na ako ay naging presbitero? Sabi ko, hindi, ako ay presbitero noon, namumuno ako ng simbahan. Pero sinabi sa akin ng Diyos na bibigyan niya ako ng asawa, magkakaroon ako ng anak, at mawawalan ako ng asawa. At nangyari nga. Nang manganak ang asawa ko, siya ay namatay. At ako bilang isang presbitero ng simbahan, hindi ko kinaya, naligaw ako ng landas. Dito na ako nakatira, habang ang anak ko ay kasama ng nanay ko at namumuhay ako rito sa mundong ito. Sinabi ng Espiritu ng Panginoon sa akin, yan ang kaluluwa. Ano ang kailangan kong gawin? Binitiwan ko ang bahay na tinitirhan ko at nakitira ako sa kaibigan ko niyon. Nakatira kami ng 4 na taon at 6 na buwan sa komunidad na yon. 4 na taon. 4 na taon na talaga. Nung araw na yon, naglalaba ako ng damit. Tapos, dumating ang mga kaibigan niya. Sabi nila, sinabi mo raw na wala kang lalaki. Pero, meron ka naman pala. Sabi ko, Walang lalaki. Tapos sabi niya, alam mo, at paano mo kami niloko? Alis ka, Jito.
Pupunta kami mga 3:00 ng hapon babalik. Ayaw ka na naming makita dito. Sabi ko, Diyos ko, ano ba ito? Diyos ko. Pumasok ako sa maliit na bahay, nadasal at nanatili. Sabi ng kaibigan ko, umalis ka na. Papatayin ka nila. Ewan ko pa. Nagdasal ako. Diyos, di ba sinabi mo sa nanay ko na walang lalaking kukuha ng buhay ko? Paparating na ang mga lalaki. Ano na mangyayari? Desperado ang kaibigan ko, pati asawa at anak niyang babae. Pero nanatili ako. Galing lang ako sa Sunday school. Nanatili ako. Nang mag-3:00 na, dumating sila. 12. 12 binata. 12. Inalibutan nila ang lugar at tinanong, nasaan ang ate na sinabing wala siyang lalaki? Pero meron pala. Tapos nagtanong ako, pero sabi ko, anong lalaki yon? Yung lalaking ikakasal na yon, di ba? Anong kalokohan yan? Yan siya. May lalaki po kayo. Kapag pumapasok po kayo dito sa komunidad, nakikita ko siya na inilalagay niya ang kamay niya sa inyong mga balikat. Kita nyo? Kapag pumapasok po kayo, nasa labas lang siya. At ang laliklaki niya, hindi ko makita mukha niya. Tapos pinaalala ng Espiritu ng Panginoon kung sino siya. Sabi ko, oo nga, kaibigan ko siya. Tapos ginamit ako ng Panginoon at nagsimula silang mahiya, di ba? At ang ilan sa kanila ay umiyak. At siya na nasa gitna na yung presbiterong nanlamig sa pananampalataya ay yumuko sa harap ng Diyos, di ba? Lumuhod siya. At sinabi, gusto kong bumalik kay Jesus. Sa sitwasyong, sitwasyong sa iyon. paraang Ibinigay alam niya na sa natin. akin ang mga armas. Ang mga armas, inilapag ng mga may armas ang kanilang dala sa sahig at tumayo ako. Sumuko sila. Sumuko sila, Diyos ko. Umiiyak siya, kaya nilapitan at niyakap ko siya. Lalo siyang humikbi. Si Orey ay presbitero pa rin at namumuno ng simbahan, hindi ko na lang sasabihin ang ministeryo. Ganun yun. Yun ang unang gawang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ko sa Sao Paulo. Pagkatapos, 7 ang bumalik sa simbahan, 5 ang tumanggi. Sa libang iyon, 3 ang namatay at 1 lang ang nabuhay. Nagkaroon sila ng pagkakataon. Nagkaroon sila ng chance. Pero yung 7, lahat sila bumalik kay Jesus. Naakay ko ang 7 kriminal. Interesante ang sasabihin ko. Sa buwang ito, sa 4 na taon, nagpunta ako upang mangaral sa isang malaking simbahan na di ko nababanggitin ang ministeryo. At sinabi ko sa kanila, sabi ko, tingnan ninyo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kasi madalas silang pumunta sa bahay ko. Sabi ko, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mangangaral ako sa isang napakalaking simbahan. Kailangan ko ng ayos na damit at sapatos. Paano ako haharap? Sabi ko, ako ay at isa sa kanila ay nagsabi ng ganito, magiging maganda ka talaga. Naalala ko tuloy yung kwento ni David nung ninais siyang uminom ng tubig mula sa Bethlehem. Naalala mo yon? 2 sa mga sundalo niyang bumaba, pumatay ng maraming tao at dinala ang tubig kay David. Ibig sabihin mga minamahal, kahit sa mga bagay na ninanais natin, kailangan natin mag-ingat kung kanino natin sinasabi ang mga hangarin natin. Sinabi ko sa kanila ang gusto ko. Hindi ko alam ang nangyari. Basta 2:00 ng madaling araw, dumating sila na may dalang palda. Isang blusang seda. Sapatos na size 38. May umuwi na walang damit at walang sapatos. Pero natupad niya ang kanyang pangarap. Realizou o sonho, fui Itong damit com essa na roupa. ito ng mahigit 10 taon na yung sapatos nasa akin pa din na yon. Kaya Grabe. sinasabi ng Kaya sabi Biblia, ng Biblia, alam mo ba kung paano kumikilos ang Diyos? Kasi hindi naman para sa lahat ay sobrang ayos, sobrang perpekto, sobrang maayos. May mga bagay na parang sa sikat na kantang Brazilian, pumapasok at lumalabas lang sa iskinita. May mga bagay na nangyayari na mga misteryo sa buhay ng propeta. Napaisip siya, ano ito? Panginoon pala ito. Panginoon, ikaw nga. Dinala nila, pumunta ako at nang aral. Hanggang ngayon, natatawa pa rin ako pag tinitingnan ko ang sapatos. Mga ganitong bagay. Kapag sinabi mo, magtataka ang mga tao, pero ginagawa nila. Ako, pag may gusto ako, natatakot na ako sabihin kasi di ko alam kung ano kayang gawin ng kapatid para makuha yon para sa akin. Kaya, kahit ganyan, kailangan nating maging matalino. Totoo. luwalhati sa Diyos. Kita niyo mga kapatid, ang ganda maglingkod sa Panginoon. Inalaga niya tayo? Oh, para sa iyo na humuhusga sa mga kriminal na yan, di ba? Na nagbalik loob. Baka isa ka sa mga bagong nagbalik loob. Bagong convert, di ba? Pumunta sila ron, nagnakaw sila sa isang tao. Iniisip ko lang, baka nagnakaw sila sa tindahan. Pero binigyan nila ng bagong damit ang kapatid na ito, si Pastora Deborah.
Namangha ko. Kaya huwag tayong manghusga. May mga taong nasa proseso pa. Pero mga kapatid, alam niyo ba kung ano talagang pinaka-nakaapekto sa akin dito? Ang pagmamahal at pag-afalaga ng Diyos, pati ang kanyang katapatan sa kanyang mga anak at nawawalang tupa, mga tupang minsang naligaw sa buhay. Presbitero ang lalaking ito. Nabagabag ang lalaking ito dahil nawala ang kanyang asawa. Malaking kalungkutan yon. Pero mga kapatid, kahit ganoon, tapat pa rin ang Diyos sa buhay, espiritual. Iniligtas ng Diyos ang lalaking ito kasi may mga bagay sa buhay na hindi natin alam o kontrolado. At minsan, may mga trahedya na nangyayari. May mga pagkawala sa pamilya na nangyayari. At kailangan nating ilagay ang ating pag-asa sa Panginoon dahil gusto niyang mapuno ang langit. Amen? Huwag mong kalimutan yan. Ang pinakamalaking layunin ng Diyos ay hindi punuin ang mundo, kundi punuin ang langit. Kaya, natutuwa ang Diyos sa pagpanaw ng kanyang mga banal. Masaya ang Diyos kapag malapit tayo sa Kanya. May plano siya para sa atin dito sa mundo. Kaya kung buhay ka pa at humihinga, mabuhay na parang huling araw mo na. Parang babalik si Jesus na yon. Ibigay mo ang pinakamahusay at magpakabanal. Iwasan mo na ang makasana ng buhay at huwag gawing biro ang espiritual na bagay, okay? Nailigtas na ang mga lalaking ito dahil maaring patayin sila ng anghel na kasama ng ginang na ito. Pwede silang nipulin, pero tapat ang Diyos at hindi niya nais na hatulan ng sinuman. Gusto niyang iligtas tayo. Amen? Papuri sa Diyos. Pakishare ito ngayon. Idadagdag ko rin ang link ng Weedcast. Ang link ng buong patotoo ng kapatid na ito ay nandito. Ikinuwento niya lahat sa podcast doon. Ilalagay ko sa description ng video, okay? Para mapanood mo ng buo ang video niya. At huwag mong kalimutan, mag-subscribe ka dito sa aking channel. Araw-araw gusto kitang bigyan ng mga pinagpalang content para palakasin ang iyong pananampalataya. Ayos ba? Pagpalain ka ng Diyos. Mag-iwan din ako ng 2 video dito para mapanood mo. Pumili ka ng isa sa mga yon para hindi mo ito mapalampas. Siguradong malaking biyaya ito sa'yo. Yakap!